Dahil sa makabagong teknolohiya ay nanganib ang mundo ng ito ay mapa sa kamay ng masasamang loob. Mabawi pa kaya nila ito? Alamin natin ang kwento ng Heart of Stone. Sa Italian Alps, isang koponan ng MI6 ang may tungkuling kunin ng isang asset at dealer ng armas, na si Mulvaney. Nasa van si Rachel Stone kasama si Bailey. Para sa tech support ng team, itinawag sa kanila na pumasok sa Ski Lodge Casino upang mahak ang encryption key ng seguridad. Kahit hindi field agent si Rachel ay kailangan niyang gawin dahil ang internet ay hindi gumagana. Ito lang ang tanging paraan para mahak ang telepono ni Mulvaney at makakuha ng access. Naglalaro si Stone ng blackjack upang hindi mahalata ang pagpapanggap. Pagkatapos ay umalis agad. Ang mga field agent na sina Parker at Young ay binigyan ng access sa mahigpit na lugar ng pasugalan. Nalaman nila na ang mga tao ay tumataya sa aktwal na labanan sa pagitan ng mga selyo ng US Navy at ilang mga terorista. Ang plano nilang turukan si Mulvaney para sa peking atake sa puso ay napigilan ng kanyang bodyguard. At nagkaroon ng labanan sa dalawang panig. Nagawang ihiwalay at isakay siya ni Parker sa isang cable car. Nakikita ni Stone at Young na mas marami sa mga tauhan ni Mulvaney ang nag-aabang sa istasyon ng cable car. Kailangang maunang makarating ang MI6 sa istasyon para mailigtas si Parker. Samantala, si Stone ay nagkunwaring natapilok, kaya nagpatuloy ang MI6 nang wala siya. Kumonekta si Stone kay Jack sa Charter, ang lihim na organisasyong nag-iingat ng kapayapaan, para tulungan ang MI6 team. Upang pigilan ang pangkat ni Mulvaney na kunin si Parker, ginabayan ni Jack si Stone upang maunahan niya ang cable car. Tinulungan ni Jack si Stone na kumuha ng parachute at mag-ski pababa ng bundok. Sa istasyon ng cable car ay nakipaglaban si Stone sa 6 na lalaki at natalo niya naman ito. Kinuha niya ang mga katawan nito at itinago. Gayunpaman, kumuha si Mulvaney ng cyanide bago nila siya mapigilan. Sa London naman, ang koponan ng MI6 ay pinagsabihan dahil sa pagkabigo sa trabaho. Kinagabihan, magkasama ang koponan, nag-uusap sila tungkol sa charter. Sinasabing ang charter ay isang grupo ng mga ex-intelligence operatives. Ang mga sinanay na ahente ay nagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan sa mundo. Naniniwala ang MI6 na si Kea ay kasapi ng charter. Nag-aalala ang MI6 na may nag-hack ng military-grade encryption at iyon ang susunod nilang misyon. Pumunta si Stone sa headquarters ng charter kung saan pinupuna ng pinunong nomad ang kanyang mga aksyon. Tinignan ng charter ang buhay ni Kea sa monitor, na siyang hacker na sumira ng military-grade encryption. Siya ay ulila na, nang matuklasan ng isang bilyonaryo na si Liam Karch ang kanyang talento ay kinuha siya nito. Pagkatapos ay nawala si Kea kasama ang isang grupo ng mga kriminal at siya ay 22 taong gulang na. Sa pag-uusap nila Stone ay nalaman nila na itinakda ni Kea ang sugal sa kasino para akitin si Mulvaney. Sinusubaybayan kasi ni Mulvaney ang isang quantum computer na tinatawag na The Heart na may kakayahang mag-hack ng kahit ano at kahit saan. Nahanap ng charter si Kea sa Lisbon. Nilik sa MI6 para sila na ang maghanap nito. Sa Lisbon, ang koponan ng MI6 ay masayang nagsasayawan. Nang biglang tinambangan sila ng mga goons. Binigyan ni Jack si Stone ng ruta ng pagtakas, subalit nanatili siya at iniligtas ang kanyang kasamahan. Hindi makapaniwala ang mga kasamahan sa nasasaksihan nila kay Rachel. Nang makatakas na sila sa mga humahabol sa kanila ay tinanong niyang si Rachel at dito ay nalaman na siya ay miyembro ng charter. Biglang binaril ni Parker ang mga kasamahan at inilabas nito ang tunay niyang pagkatao. Nagkaroon sila ng labanan ni Stone subalit pin-aralyze siya ni Parker, habang sinasabi niyang kukunin niya ang The Heart. Sinabi ni Parker na alam nila ni Kea na ang charter ay tumutulong sa MI6, at ang misyon niya ay alamin kung sino. Inihayag ni Parker na sinabi sa kanya ni Mulvaney na ang puso ang pinagmulan ng kapangyarihan ng charter. Ang pagmomodelo nito ay napakatumpak na maaari nitong hulaan ang hinaharap. Kung pagmamayari mo ang puso, pagmamayari mo ang mundo. Tanging isang miyembro ng charter ang maaaring magbunyag kung saan matatagpuan ang The Heart. Itinurok ni Parker kay Rachel ang isang hacking device.
Nang ma-recover si Rachel ng charter at dinala siya sa kanilang headquarters kung saan ang device sa loob ni Rachel ay nagagawang ma-hack ni Kea ang mga system ng charter at ma-access ang The Heart. Nagkamalay si Rachel at kumuha ng kutsilyo at tinanggal ang device sa balikat at sinira ito. Ngunit ang mga system ay nahack na. Sinabi ni Jack na ang The Heart ay nasa atmosphere at may 85 feet ang taas. Ito ay nasa blimp na tinatawag na The Locker. Sinabi ni Rachel na isara ito, dahil sa kakayahan ni Kea na mag-hack. Inalis ni Nomad si Rachel sa pagiging agent, dahil sa pagiging pabeya nito. Umalis si Rachel at tinawagan siya ni Kea sa train. Sinabi ni Rachel ang pagpatay ni Parker kay Billy at Yang, na hindi alam ni Kea. Sinabi niya na hahanapin niya sila para sa The Heart. Nakilala ni Nomad ang iba pang mga hari. Inihayag ng isa na si Parker ay nasa Chechnya noong 2015. Nagtatrabaho siya para sa MI6 na huminto sa paghahatid ng mga armas sa isang Chechen warlord. Ang charter ay sinusubaybayan at hindi maaaring payagan ang mga armas sa mga kamay ng Chechen. Nagutos ang hari ng drone strike, akala nila ay namatay na si Parker, pero nakaligtas siya. Alam ni Parker na charter ang nagutos ng drone strike at ngayon ay naghihiganti siya. Kumilos si Rachel ng mag-isa. Mula sa train ay trinace niya ang lokasyon ni Kea gamit ang computer. Nakita niya si Kea na nasa West Africa at umalis agad siya para pigilan sila sa balak nila sa The Locker. Hinak ni Kea ang The Locker at ibinababa ito sa 40,000 feet. 8 minuto ang kailangan ni Parker para kunin ang The Heart. Nakita ng charter ang pag-hack, ngunit wala silang magawa dahil wala silang tao na malapit sa lugar ng The Locker. Si Rachel ay nasa Africa at nasa himpapawid, nag-skydiving siya patungo sa The Locker. Sina Kea at Parker ay sakay ng chopper para makarating sa The Locker at nasa loob na sila. Nakasakay si Rachel sa The Locker. Habang inaatake siya ni Parker ay kinukuha ni Kea ang The Heart. Tatakas na si Parker at Kea, at pinasabog ni Parker ang The Locker. Tumakbo si Rachel at hinabol sila sa chopper. Nahawakan ni Rachel si Kea. Pinutol niya ang tali at parehas silang bumagsak. Nag-alaw Wonder Woman si Rachel sa ere, iniligtas niya si Kea nang ito ay mawalan ng malay. Ginamit ni Rachel ang parachute ni Kea, at bumagsak sila sa disyerto ng Senegal. Tumanggi si Rachel na patayin si Kea. Sinabi ni Kea na si Niam ay nagsagawa ng mga medikal na eksperimento na pumatay sa kanyang mga magulang. Gusto niyang gamitin ang The Heart para ilantad ang lahat ng bilyonaryo na tulad ni Niam. Nag-aalok si Rachel na maaaring alisin ng charter si Niam, nang hindi kinakailangang sirain ni Kea ang charter. Naglagay si Rachel ng tracker kay Kea habang sila ay nasa sasakyan. Napunta sila sa isang bayan, kung saan ito ay mersenaryo na binayaran ng mga tauhan ni Parker. Pinaputukan sila ng baril at inaya ni Rachel na sumama sa kanya si Kea, ngunit tumanggi ito. Tumakas si Rachel habang binabaril siya. Tumalon siya sa dagat para makaligtas siya. Pagdating sa pampang ay may lumapit sa kanya, nakilala niya ito at tinawag niyang Six of Hearts. Iniligtas si Rachel, at nakausap ni Rachel si Nomad sa telepono, dahil sa bantang panganib na gagawin ni Parker. Sinundan sila ni Rachel gamit ang motorsiklo sa Iceland. Nakarating sila Parker sa hideout nila at inilagay ni Parker ang The Heart, inactivate ito ni Kea. Nakita nila ang King of Diamond at ginamit ni Parker ang The Heart para patayin siya. Nakita rin nila ang King of Hearts at ang kanyang team sa labas ng London. Ipinasara ni Parker ang system ng kanilang lugar, kasabay nito ay pinahinto niya ang bentilasyon. Hindi sumasang-ayon si Kea dahil ang plano ay ilantad ang charter at hindi pumatay. Dumating din ang King of Club, at sinubaybayan sila ni Parker. Lihim na tinawagan ni Kea si Rachel at sinabi nito na natagpuan niya ang tracking device na nilagay niya. Ginagamit ito ni Parker para magsilbing patibong kay Rachel at sa King of Club. Sinubukan niyang pigilan ang King of Clubs at ang buong team, subalit, pinasabog ito ni Parker. Pinahinto ni Kea ang The Heart, at hinanap siya ni Parker. Pumunta si Rachel sa lokasyon na tinuro ni Kea at may 50 minuto siya para iligtas si Nomad at kasamahan nito. Narating ni Rachel ang tunay na kinalalagyan ni Parker at nagkaroon sila ng matinding labanan. Sa tulong ni Kea ay nag-api nila si Parker.
Ina-activate ni Kea ang heart at binuksan ang bunker at nailigtas ang buong team ng The Hearts. Paglipas ng 4 na linggo ay kinausap ni Rachel na sumali si Kea sa charter, at nagkasama sila sa isang team. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Paki-like at subscribe naman po at share na rin. Maraming salamat po.